magsalita doon sa harap ng mga buhaya. Doon sa House of Representatives, madaming buhaya doon eh. Kasi ang dati, akala ko ang mga buhaya nasa ilog lang. Ngayon, social na. Andun sa House of Representatives ang karamihan. Akala ko dati, yung buhaya, nung bata pa ako, tao lang ang kinakagat. Ngayon, pera na. Hindi pa rin kung hindi bilyon ang ninanakaw nila. Kaya ngayon, kaming mga kabataan ay nakikisa at nakikilaho sa pakikipaglaban kontra korupsyon upang sa gayon may parating namin sa lahat ng nasa posisyon, sa lahat ng nasa taas, na ang mga kabataan ay pagod na at sawa na sa korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Nasa loob pa lang kami ng tiyan ng aming mga magulang. Nagbabayad na kami ng tax. Nagbabayad na ng buwis. Hanggang ngayon, lubog pa rin sa utang ang ating bansa. Lalo't ngayon na bangag ang nakaupo at namumuno sa atin. Oh my God! Ang presidente natin ngayon, mas makapal pa ang pagmumukha niya sa hollow block at simento ng flood control. Kung hindi makapal ang mukha niya sa dinami-dami ng Pilipino at estudyante na lumalabas sa kalsada upang ipanawagan ng Marcos resign, dapat bumaba na siya. Ang ating presidente puno ng fake news. Kaya nung pinatawag ako sa CIDG, sabi niya sa akin, kilala mo ba si Atty. Topacio? Sabi ko sa CIDG, oh, kilala ko yun. Sabi niya, saan mo nakilala? Sabi ko sa Facebook, sikat yun eh. Sumunod naman na sinabi niya, kilala mo ba si Atty. Vic Rodriguez? Sabi ko, yes sir, kilala ko rin. Saan mo nakilala? Siya ba ang organizer ng mga rally? Sabi ko, hindi sir. Nakilala ko lang sa Facebook, tumakbong senatorya nung nakaraan eh. Sabi niya, ngayon, kung hindi ka pala, sabi niya, membro o nag-oorganisa sa mga rally, bakit ka nakakapagsalita? Sabi ko, sir, kung gusto mo sumama ka sa rally namin. Kasi sabi ko, noong pumunta ako sa rally, sabi sa MC, meron pa bang gustong magsalita dyan o maglabas ng inahin? Kaya sabi ko, lumapit ako, nagsalita ako. Ngayon sabi niya, ikaw ba itong nasa video? Sabi ko, yes sir, ako yan. Sabi nung general, hindi, baka AI. Sabi ko, hindi sir, ako talaga yan. Sabi niya, okay. Kinumpirm mo na ikaw yan. Ngayon sabi nung apat na general, panoorin natin yung video. Sabi ko, yes sir, panoorin natin, i-play yung video. Pinlay yung video. Kuhang-kuha dun sa video, may lighter na ba ang lahat? Ngayon sabi niya, ikaw ba yung nagsigaw ng may lighter na ba ang lahat? Sabi ko, yes sir, ako yan. Bakit mo sinabi na may lighter na ba ang lahat? Susunugin niyo ang kung ano dyan? Sabi ko, hindi sir. Kaya ko sinigaw na may lighter na ba ang lahat kasi magkakandle lighting kami. Ngayon sabi niya, sinabi mo kanina hindi ka part ng mga organisasyon o mga rally. Paano mo nalaman na magkakandle lighting o hindi ka pala kasama sa mga meeting? Sabi ko sir, napakadaming rally ang pinuntahan ko. Minsan nakaupo lang ako, binibigyan ako ng kandila, kaya naisip ko baka magkakandle lighting kami sa liwasan. Kaya in-advance ko na. Sumunod naman, sabi niya, dito naman tayo sa isang video. Sabi ko, okay. Sabi niya, ikaw ba ito? Sabi ko, ako rin yan, sir. Ngayon, yung nasa video na yun, within 30 minutes, lulusubin natin ng Mindiola. Ikaw ba yung nagsabi yan? Sabi ko, hindi, sir. Magkaibang boses eh. Sabi niya, kung hindi ikaw yan, sino yan? Sabi ko, hindi ko alam sir, kasi hindi ako nag-i-stay sa stage. Nandun ako sa sasakyan. Sabi niya, kaninong sasakyan? Sa'yo o sa organizer o private? Sabi ko, hindi sir, tok-tok. Sabi niya, anong tok-tok? Sabi ko, yung tatlong time. Sabi niya, yon, hindi pupunta ang mga tok-tok doon kung walang organizer na nagbayad. Sabi ko, mali ka na naman sir. Ang tok-tok na sinasabi ko, sabi ko, yung mga sira na nakaparada sa Iwasan Bonifacio, nakisilong ako, umuulan eh. Ngayon, 4 oras kami. 4 na oras kami sa loob ng CIDG. 4 na general ang nag-iimbestiga sa akin. Sinarado ang pinto. Lahat naka-close. Sabi niya ngayon, ibulong mo sa amin kung sino. Ang kilala mo ba yung MC o kahit sino doon?
Sabi ko, sir, kahit lutuin mo ako dito, wala akong masabi kasi hindi ko kilala kung sino mga organizer na sinasabi mo. Volunteer akong pumupunta sa rally. Saan mo nakita yung mga rally? Bakit ka nakakapunta? Ang daming vloggers yan eh. Nagla-live, kaya nakikita ko kung saan yung may rally, pumupunta ako doon. Sabi niya, ngayon, hindi pa na ikaw yan. So sino ba sabi niya, yung nagsisigaw na yan, na 30 minutes, lulusugin ng Mindiola, sabi ito, ispasubin mo ang TV Patrol. Ipatawag mo ang TV Patrol kung gusto mo malaman ng katotohanan. Kasi yan yung nagpalabas ng video. Sabi ko sa kanya, paglabas ko ng CIDJ, sinalubong ako ng TV Patrol. Sir, pwede ka ba namin ma-interview? Sabi ko, oo naman, pwede. Anong naging reaksyon mo? Anong naging mo nung pinadala ka ng Subina? Sabi ko, gago ka ba? Ikaw ang dahilan kung bakit ako pinasubina, tapos tanungin mo ako. Oh, sana yun! Sana! Sabi ko sa TV Patrol, gago ka ba? Ikaw yung dahilan kung bakit ako pinasubina, tapos yun, tatanungin mo ako kung hindi ako nagulat. Tarantado sa ito. Kaya tayo ngayon mga kababayan, sabi ko sa CIDJ, kahit 100 truck pa ang subina na ipadala nila sa bahay namin, handa kaming ipangalandakan at ipagsigawan na Marcos resign at papanagutin ang lahat ng politikong sakot sa nagawan sa ating bansa. Mabuhay tayong mga Pilipino, mabuhay ang hapang ng maisog, mabuhay! Okay. Okay, Kuya Park. Low. Hindi galit si Kuya Park. Normal niyang boses yan. So muli, palapakan natin mula sa youth sector. Kuya Park, Pangawilan. Pwede niyo pong hanapin niya sa Facebook, TikTok, Kuya Park lang. Ang susunod po ang tatawagin natin ay galing sa mga OFWs, si Jerlyn Aceto Ogo. Okay, from OFWs, palapakan po natin si Ma'am Jerlyn Aceto. Palapakan natin. Ogo. Anong hindi? Ano yung hindi naka-smile mo? Magandang gabi po sa inyong lahat. Nagpapasalamat ako at marami akong nakilala dito na mga OFW from different regions. Mabuhay po!